na busina. Siksikang kalsada. Pasaherong tila nakikipagunahan at nakikipagbalyahan. Pangkaraniwan na ang ganitong eksena dito sa Laguna. The struggle is real, ika nga nila. Ilan lamang ang mga eksenang iyan na iyong maaabutan at masasaksihan sa kahabaan ng daan. Ngayon ay makikita niyo sa aking likuran ang kahabaan ng daan. At ngayon, hihini natin ang mga opinyon ng mga hari ng daan. Kaya tara! Tara! At samahan niyo pa. Sa ating kasaysayan, iba't ibang uri ng transportasyon ang ginagamit ng mga tao upang makapaglakbay mula sa iba't ibang destinasyon. Mula sa paggamit ng kalesa, tren, eroplano, at ngayon mga sasakyan na mayroong makabagong teknolohiya. Isa lamang ito sa patunay na tayo ay nasa progresibong panahon. Dati ako militar, army. Army po kayo. Ano pong una niyong dinadrive noon? Mga sasakyan ng militar, yung mga truck. Medyo mahirap din, mapanganib. Bakit po kayo nag-change sa tricycle ngayon? Kasi sa jeep, nahihirapan ako, masyado malaki ang boundary. Tapos, nagatika na lang ako ng tricycle para may pansarili ako. Noong araw, wala masyadong traffic kasi ako din sasakyan. Ngayon, marami na. Saka ang kita noon, mahina. Ngayon, mahina na rin lalo. Kasi tumaas pa ang gasolina. Ano pong masasabi niyong experience niyo po sa kalsada ngayon? Sa ngayon, ay palibasa yung mahalang gasolina, traffic, ay kaunti na lang naiuwi sa bahay. Inaabot pa lang gabi. Ano pong masasabi niyo ngayon? Meron na po tayong e-jeep, may mga e-bike na po tayo. Hindi naman po kayong pakukulangan sa pasahero? Naapektuhan kami kasi yung mga estudyante sa e-bike na nasakay, meron silang service. Kaya hindi na namin naisasakay estudyante. Kamusta naman po yung daloy ng traffic? Kailan po yung madalas na traffic and kailan naman po yung maluwag yung kalsada? Ang traffic kasi niya pag rush hour, mga napatakyan ng 3, mga 3 to 4, mga ganan. Tapos yan, mga 7, depende sa volume ng sasakyan nyo kung anong oras matatapos. Kung anong oras mawawala yung mga sasakyan, mauubos ba namin, gano'n. Nahatak namin ng gano'n yun. Ilang years na po kayo nagpapadyak? Bali, 12 taon na. Ano pong advantage ng e-bike kaysa po sa padyak? Mabilis ang servisyo, mabilis lang. Saka hindi kami pagod. Ano pong masasabi niyo po sa trolley po noon at ngayon po? Yung dati po kasi tinutulak, ngayon po ay may motor na siya. Medyo mas maganda siya ngayong paghanap buhay at saka mas marami na ang sakay. Magkano po yung pwedeng bayaran kung sakali po na gusto po nilang mag-try yung trolley? Depende sa nagjo-joyride kung meron din extra, meron din yung tama lang sa pasahe. Ano po yung una nyong minamaneho bago po itong modern jeep? Driver po ako ng biyaheng Quezon Martires tsaka Pasay. Kamusta naman po yung biyahe nyo nung nasa bus po kayo? Nasa bus ako, okay naman. Laging pagod. Bakit po kayo nag-switch dito sa modern jeep? Yun nga, laging ang pagod doon tsaka hirap umuwi. Kamusta naman po yung kita nyo? Okay naman, ayos naman siya. Yung experience nyo po sa kalsada na lagi pong traffic, kamusta naman? Ayun, mga pagka-traffic, nakakapagod. Pero ngayong modern, medyo komportable. Okay. Pag sa jeep noon, hindi pa komportable.
Ang buhay ay parang transportasyon. Baguhin man ang transformasyon, mananatiling matatag sa paglipas ng panahon. At gaya ng isang gulong, tayo'y patuloy na ikot upang malagpasan ang mga hamon. Patunay lamang ang kwento ng mga driver na ito na gaano man tayo baguhin ng panahon, patuloy pa din tayong babangon, papadyak, magmamaneho at sasabay sa pagbabago ng mundo. Patuloy na aandar tungo sa inaasam na progresibong mundo. Sa mundong puno ng pagbabago, naway isa puso't isip natin na kaakibat nito ay pagiging responsable at disiplinadong tao. Muli, ito ang Beyond Borders.